Hello everyone, ito na naman po ang inyong kaami na magbibigay balita po sa ating mga ka-OFW dito sa bansang Hong Kong. Ako rin po ay isang domestic helper dito sa Hong Kong, mga kababayan, at ang channel ko pong ito ay nagbibigay balita po sa mga kababayan natin. Nagsishare po ako ng mga lalo na po yung mga makakatulong sa ating mga ka-OFW. So ang ating pong content ngayon ay nanggaling po sa Facebook page ng The Sun Hong Kong, at ito po ay nabasa ko po dito na ito, marami pong malulungkot dito. Sigurado sa atin na lang po mga babasahin. So ito po yung nila, kanilang title, Terminated DH and may be asked to leave Hong Kong soon, Labor Chiefs says. Ayan, so atin pong basahin. Kapag suspicious ang pagka-terminate ng isang DH, hindi na ito bibigyan ng visa extension. Ayon kay Secretary for Labor Law Chi Kwong, kung finish contract naman, 1 hanggang 2 linggo na lang ang processing ng visa. Ayan, imbes na 1 buwan. Ayan, so meron pong way na may malulungkot at meron ding pong way na masaya. Doon po sa mga finish contract, madalian na lamang po ang pag-processing ng ating mga kontrata or bagong kontrata. O doon naman po sa malungkot, yung mga na-terminate na ang sabi dito is very suspicious, yung siguro yung hindi kaaya-aya ang naging resulta ng kanilang pagka-terminate, ay sila po ay mapapauwi na po, diretso na po sila. Uwi na po ng Pilipinas, hindi na po sila mabibigyan ng pagkakataon. Ang minimin po siguro dito, yun pong may mga halimbawa po, ang mga kadahilanan po ng pagka-terminate ninyo ay napakagandang dahilan ng amo. Halimbawa, namatayan kayo ng amo, ayan, nawalan kayo ng trabaho, o di kaya nawalan ng trabaho ang amo ninyo, so pinapahanap kayo ng bagong amo. Ayan, yan po yung mga halimbawa ng magagandang dahilan kung bakit kayo na-terminate. At doon naman po sa mga hindi magandang dahilan ay baka po maaaring napagbintangan kayo or halimbawa po, meron naman pong ganun karamihan po na pagbibintangan na kumukuha ng mga gamit or nagnanakaw. Ayan, so at pa po, halimbawa lang po yun mga ka-OFW. Halimbawa po, meron pong hindi nagustuhan yung amo ninyo, nasagot-sagot ninyo or nag-away kayo. Yan po yung mga halimbawa ng mga pangit na dahilan na kung bakit kayo ay na-terminate. Pagka ganyan po ang dahilan, maaari pong kayo ay hindi na po kayo bigyan ng pagkakataon na makahanap po ng inyong amo. Yan po ang pagkakaintindi ko. Ayan, so atin pong i-open para po tayo ay magbasa kung ano pa po yung nasa sinasabi ng kanilang ibinalita. Ayan, i-open po natin. Sa wikang English po siguro ito, basahin po natin. Ayan, so terminated PDH may be asked to leave Hong Kong soon, Labor Chiefs says. Ayan, Hong Kong Secretary for Labor Law Chi Kwong has said that as part of efforts, the Decongest boarding house run by employment agencies, foreign domestic helper who were terminated under suspicious circumstances will no longer be granted visa extension and told to leave at once. Law said this at the press conference held this afternoon, August 21, by Chief Executive Carrie Lam, along with 6 her top officials. And the next few days, the Immigration Department will clear the backlog of application as we want to reduce the length of stay in boarding house facilities to just a few days, said Low. For those who finish their contracts and are moving to a new employer, the processing time will be cut from the current 4 to 6 weeks to just between a week to 2 weeks, he said. For applicants with terminated contracts in the Immigration Department will ask the reason for the termination, and as suspicious cases, they will ask to leave Hong Kong at once. Currently, thousands of PDH whose contract have been terminated have been allowed to stay because of limited flights or the strict travel restrictions imposed in their at-home countries, which make it almost impossible for them to go back. Ayan. So ito, last na yata ito. Ay, marami pa pala. In many cases, in the PDH with a terminated contract have also been allowed to process a new contract here and start working for their new employers, especially in exceptional cases where the cause of the termination was relocation or financial in nature. Ayan. The labor chief said the Immigration Department has undertaken to speed up the processing of visa application of PDH, the wake of a cluster of infections found among Indonesian domestic workers staying in various agency-run dormitories. As of the latest report from the Center for Health Protection, 17 Indonesian maids who stayed in 7 different agency shelters or boarding houses have tested positive for COVID-19. Ayan, so
Ayan po ang kahirapan ngayon, ano, mga ka-OFW. Yung mga nag-i-stay po sa mga boarding house, mag-ingat po, ano. Yung mga ka-OFW natin, mga kabayan natin ka-OFW, magdoble ingat po kayo kung kayo po ay nasa boarding house dahil po napakadelikado po at karamihan po ng mga nag-i-stay sa boarding house is meron nagpa-positive po sa COVID-19. So hindi po lahat, ano, hindi ko po nila lahat. Ayan, yung karamihan po, yun po yung nabanggit dito sa ating binabasa. Karamihan po ay Indonesian. Ayan. So basahin po ulit natin, meron pa po. Law said that as part of the effort to contain the spread of the virus, Employment Agency will be offered a one-off free test for the recruits who are about to move in with new employers. The new moves are said to be in the line with the government policy imposed since March of reducing the number of PDH arriving in the city and allowing those whose contracts have expired to remain if they have trouble existing to their home countries. Before the coronavirus outbreak, he said there was an average 580 PDH arriving in the city each day. After the policy shift, the number was reduced to about 100 arrivals per day. But since the negative result for the COVID-19 was made the precondition for them flight out Hong Kong starting on July 25, the number was dwindled to just about 30 daily. Ayan, so tapos na tayo. Ayan, so mga ka-OFW, alam ko po na hindi ako professional. Ipapaalala ko lamang po sa inyo, ano, hindi po ako professional magbalita. I just trying to share this news para yung iba nating mga ka-OFW na hindi po nakakaganong wala na pong time na magbasa, at least meron po kayong isang OFW tips gabay na channels na minsan kung may time kayo makikinig na lamang kayo sa aking binabasa at hindi ko po pinapromise na mape-perfect ko yung aking pagbabalita sa inyo dahil ang kaamin nyo po ay isa rin pong domestic helper at nagtatry lang po na mag-share ng mga balita para po makatulong din po ako sa ating mga ka-OFW. Ayan po. Ayan. Hindi ko po kasi masasabi na ang aking pagbabasa po ng English ay perfecto at hindi po tayo perfect at pinapauna ko lamang po sa inyo yan. Ano, ayan. So sana po maliwanag po sa inyo na I just trying myself na mag-share. Ayan. So ayan, mabalik tayo sa ating content, ano? So ito na nga yung mga record ng kung how many PDH yung mga nagkaroon. Ayan. So ayan. Kung gusto niyo bang uliting basahin, ayan, kung may time kayo, basahin niyo po uli, nandiyan po. Ayun na nga po yung ating sinasabi kanina na yung mga nasa boarding house, mas lalo na po yung ating mga kababayan, ano? So mag-iingat po tayong lahat dahil po karamihan po ng mga nasa boarding house ay nagkakaroon po ng COVID-19. So we must be careful every time, everywhere. Wear the mask, alcohol, panatilihing malinis ang ating katawan, ano? Huwag po tayong magpapabaya. Kahit ano po yung ginawa natin sa labas, magbaon po tayo ng alcohol, maggamit po tayo ng mga dishwashing, maghugas po tayo ng kamay. Ayan, mag-alcohol. Ayan, huwag po natin pabayaan ang ating sarili at napakarami pong posibilidad na tayo ay magkasakit dahil po ang virus po na ito ay sobra pong napakadelikado. Ayan po, ayan naman po ang aking pagbabalita sa inyo at pag-share, ano? So, meron pong masaya at magiging malungkot sa ating pong pagbabalita ngayon. Katulad po ng sinabi ko kanina, yung mga magre-recontract at yung mga na-terminate ng very suspicious, ang ibig sabihin po ay yung mga hindi po magugustuhan ng immigration or yung record ninyo na kung bakit kayo na-terminate. Hindi na po kayo bibigyan ng visa at dadaretso pa uwiin na po tayo ng ating bansa. Ayan, nakakalungkot po, di ba? So, siguro, sure po na ang may papayo ko lamang po siguro, ano, para sa akin, kung gusto nyo pa po talagang makapagtrabaho dito sa Hong Kong. Ayan, kung ang amo ninyo ay itinerminate kayo, halimbawa lang tinerminate kayo at nagkagalit kayo. So, ikaw na isang kababayan na gusto pang maghanap buhay para sa ating pamilya, ano, kung gusto pa, pwede po tayong makiusap sa ating amo, amuin po natin sila na kung halimbawa tinerminate ka dahil meron kang nagawang kasalanan, magbigay po sila ng magandang dahilan or sumulat po sila ng isang magandang dahilan para tayo ay mabisaan pa or maaprubahan pa ang ating paghahanap ng bagong amo. Ayan, magmakaawa po tayo kung kinakailangan, kung gusto nyo po talaga na magtrabaho pa dito sa bansang Hong Kong. Kung ayaw nyo na po, uwi na lang po at mag-rest. Ayun na lang po. Pero kung gusto nyo pa po, amuin nyo po ang amo ninyo, pwede pong makiusap sa mga amo. Humingi po kayo ng kapatawaran, mag-sorry po tayo kung sumama ang loob nila sa isang bagay na meron po tayong nagawa. Siguro naman po ay pagwagas sa puso natin yung paghingi ng tawad, makikita naman po yan ng ating mga amo. At sabihin po natin, ipaliwanag po natin na kung maaari ay magbigay po siya ng good reason, ano, para naman ay makahanap pa tayo ng amo. Ayun lang po yung maibibigay kong tips kasi yun nga po sa ating nabasa po ay hindi na po mabibisaan or pauuwiin ang mga very suspicious
reason kung bakit ka na-terminate. Ayun. So ayun po mga kabayan, sana po nakatulong itong aking pagbabalita at kung nagustuhan nyo po ang aking ginawang pagbabalitang ito, give a thumbs up po. At sa mga baguhan po sa aking mga subscribers, huwag na po kayong mahiya, i-subscribe nyo na po ako at I will be sure na makikinabang po kayo sa mga content ko at marami pa po tayong pag-uusapan dito at kung meron po kayong mga tanong na about sa mga recipes, mga pagmamarinate, lahat-lahat, nagawan ko na po yan ng tutorial, inaanyayahan ko po kayo na i-scroll nyo po ang aking mga video dyan at baka po kayo ay makinabang po sa aking mga ginagawang content dahil po ang channel ko pong ito ay inaalay ko po sa aking mga kapwa ko domestic helper. Ayan po, so ito po si Kaami na laging nagsasabing level up para sa ating pag-unlad. Maraming salamat po.